Kaya lang talagang mula nung nakulong na si Kuya Oliver doon, hindi na napagamot. Nung po namatay yung tatay namin, Oo. yung tatay ko lang naman po ang nakakasaway po sa kanya. Tatay yun lang ang... Ang pinakikinggan niya po. Bakit hindi yung mga kapatid, nanay, kayo po? Hindi niya po kami pinapakinggan. Bakit? Yung tatay ko lang po talaga ang kinakatakutan niya. Isang bawal lang po ng tatay ko noon. Kapag may ginagawang kalokohan, tumitigil na po siya. Pero bakit ngayon nung nakita ko siya tapos kinausap ko siya, masunurin siya sa amin? Noon po kasi, wild po siya, nananakit. Oo. May time po na ganun. Sa takot po namin baka makapanakit po ng iba. Ganun na lang po ang ginawa namin. Yung nanay ko ang nagdesisyon po. Magmula kasi nauna pong namatay yung tatay ko. Oo. Ano ko yung mamuding gawin, sabi niya ng nanay namin. Ihiwalay na lang natin, sabi ng nanay ko. Kaysa kung makapanakit siya ng iba, kargo natin, sabi po ng nanay namin. Kaya nakulong na siya doon. Opo. Hindi po kami masamang tao, sir. Hindi po kami nanluloko ng kapwa natin. Hindi po kami nanlalamang ng kapwa natin. Simpleng tao lang po kami na nagsisikap. Mas sobrang sakit po sa loob namin yung nangyari sa kapatid namin. Pero wala po kami magawa. So ngayon ate, kung ano yung gusto mong sabihin, kung anong gusto yung mong malaman, gusto mong tanungin sa doktor para malaman mo rin ano. Ito yung pagkakataon mo, pagkakataon ninyo para makabawi sa kapatid ninyo. Yung present natin, tsaka ipag-pray natin na sana gumaling na siya, bumalik na sa dati. Wala naman pong imposible. Ate, itong usapan natin ate, mapapanood to ni Kuya Oliver. Maaring sa ngayon hindi pa niya to maintindihan, pero pagdating ng panahon na magaling na siya, maintindihan niya lahat. Malalaman niya kung ano yung mga ginagawa ninyo para sa kanya. Anong gusto mong mensahe na ipaarating kay Kuya Oliver para mapanood niya to later on? Sana tulungan mo yung sarili mo. Sana may chance pa na mabago yung buhay mo. Kahit mahirap ang buhay, masarap pa ang buhay. Ano normal. Sana dumating yung araw na mabago yung buhay mo, magkapamilya ka. Sana gumaling ka. Alam mo yung ano Nay, alam mo na tong lugar na to. Hindi po. Nasa Mandaluyong na tayo. Malapit na po tayo sa ospital. Pa po kasi ako nakarating dito sa Mandaluyong. Hindi ka pa nakakarating dito. Sa bandang Paranaque lang po. Okay. Sa Makati. So Tay, Nay, pagdating dyan sa loob, hindi na ako pwedeng lumabas kasi para walang problema. Ang mag-a-assist sa'yo sa loob si Kuya KJ, Pero kung kinakailangan gusto ako makausap ng doktor, walang problema. Lalabas at lalabas tayo, no? Kasi mga kababayan, medyo yun, iniiwasan na natin yung crowded at saka hindi na rin naman pwede talaga mag-video doon sa loob. Iniiwasan talaga namin. Bawal po mag-camera, mag-video. Kaya kailangan sumunod tayo. So pagdating natin doon sa loob ng premises ng hospital is wala na talagang camera na yun, no?
mensahe mo sa mga kapatid mo? May para magtulong-tulong po kayo para kay Kuya Oliver. Parang ganyan ito, magpalitan kayo kung sakali, di ba? Ano sasabihin mo sa mga kapatid mo para marinig din nila to? Magkaisa po tayo mga kapatid niya. Magtulungan tayo, salitan sa pagdala para walang masabi yung kapatid natin, maramdam natin yung pagmamahal natin. Nay, base sa sinasabi mo pagmamahal, matanong ko lang, gaano mo po kamahal si Kuya Oliver? Noon pong nakakulong siya, kahit marami po akong trabaho, naglilinis po ako doon. Yung mga supot-supot po, nililinis ko po, pinupulot. Ay, pagod na ako. Sabi ko, marami rin po akong ginagawa. Nung nandun siya na nakakulong na, kahit pagod kayo at marami kayong ginagawa, naglilinis din po kayo doon. Okay. So, ibig sabihin, kasama nyo si Kuya JJ. Kasi sabi ni Kuya JJ noon, sabi niya siyang nagpapakain eh. Opo, siya po papakain kasi ako po, kulang naman po ako sa pera. Wala talaga kayong pera. Yung pong bigas namin, siyempre, inuunti-unti ko lang po sa amin kasi wala naman po akong pera na pambili pag naubos. Hirap talaga. May tinapay po, binibigyan din po. Binibigyan nyo ng tinapay. Minsan po, pagkain. Ano yung pangalan ulit ni nanay? Isang? Ansing po, Ansing. Ansing. Nanay Ansing. Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Naglabas po ng saloobin at damdamin si Nanay Ansing patungkol. Mahirap po yung magkaroon ng pamabigyan na may ganyan yung kalagayan. Hindi po namin kagustuhan na magkaroon ng kalagayan na syempre masakit din po sa loob namin na mga kapatid na. Opo. Na ganun na makita sa ganun kalagayan pero wala po kaming magawa. Opo, wala talagang walang sino man magkagusto na magkaroon ng anak o kapatid na ganun, no? Pero talagang wala tayong magawa kundi harapin, kausapin, tulungan, abot ng ating makakaya. Kaya pasalamat na lang talaga tayo at natagpuan natin si Kuya Oliver. Alam mo ba na napakaraming taong nagmamahal at napamahal kay Kuya Oliver? Dahil sarap kausap ni Kuya Oliver, masayahin, kwela. Kaya panalangin ko talaga na malagpasan at sana gumaling siya. Sana goods yung sasabihin sa atin ng doktor, no? Sana yung sasabihin lang ng doktor sa atin is ipaalam lang nila yung mga kanilang gagawin about sa kapatid ninyo po. Mahirap talaga pagpuyo. Ha? Mahirap talaga pagpuyo. Oo. Kagabi nga, pusang gala sa McDo, alam mo ba? Pa-picture-picture, pinipilit kong umitik, pero yung mata ko lumuluha na. Pumipikit na. Oo. Mahirap. Ayoko naman pahiyain. Mga teacher yon. Tapos ito pa masama. Kumakain ako, may lumapit. Papa-shoutout ng birthday. Ay, may kanin pa ako dito. Pilit kong kumain. Anong oras na tayo hindi nakakain? Gutom na gutom. Pilit ko pa rin, sige, shoutout. Para mapasaya natin sila kahit nabubulol-bulol na ako. Andun pa rin yung kanin. Oo. Talsikan nga yung laway ko, ikaka-shoutout. May sumunod pa. May sumunod pa agad sa sakyan. Oo. Pa-shoutout din, birthday. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, mangyari po na lumapit kayo at nakita yung medyo kusot-kusot na yung mukha namin, ipagpaumanhin nyo po. Hindi namin kagustuhan na magkaganon, kaya lang sa totoo lang kagabi napunta kami ng McDo, natutuwa ako kasi masaya sila na nandoon kami. Pero ipagpaumanhin nyo talaga, kusot-kusot na yung mukha ko. Yupi-yupi. Dahil 2 araw pa naman ng biyahe. Yupi-yupi na mukha. Yupi-yupi na, yupi-yupi. Si JC nga, si JC nga, hindi lang yupi-yupi mukha. Pango-pango patilong.
Walang lunch tayo. Walang dinner. Oh. Kumain mag-alas 10 na. Kaya nga, sabi ko sa mga tao lumalapit, pasensya na po kayo, sobrang pagod puyat na. Kaya yung pagsasalita ko, nabubulol na ako talaga. Pero hindi na pwedeng pahiyain eh. Sa totoo lang eh. Di ba? Gusto mo mang kumain, wala ka namang makainan ng bundok. Oo. Walang makainan talaga. Tapos nung pauwi na mga kababayan, sabi namin, unang-unang McDo na mga kainan, doon na lang tayo kakain. Kasi wala nang mga kantin, gabi na. Pusang gala. 3 Yes hours. naman yung driver. 3 hours. Yes. Ayun pala, bago dumating sa McDo, 3 hours. Papatay tayo dyan. Talagang nalipasan ng gutom. Sacrifice talaga. Pero okay lang yun kasi hindi naman tayo mamamatay agad-agad kahit isang araw hindi kumain eh. Marami Pero, po kasi kayong followers. ha? Marami kayong followers. Opo. Pati po yung kaibigan ko sa Saudi, followers niya po kayo eh. Ang problema lang kasi dito mga kababayan, napakaraming kumukuha ng videos namin, maraming fake account. Kaya mga kababayan, mag-ingat po kayo. Isa lang po ang page ng Daddy Frankie Official, tignan nyo maigi. Pagka nakita nyo ibang pangalan, wag na po kayong maniniwala doon, no? Daddy Frankie Official, followers po namin sa ngayon is 7.7 million followers. Mag-iingat po kayo at lagi nyong tatandaan mga kababayan, kami po ay tutulong sa abot ng aming makakaya. Pero never po akong manghihingi ng pera sa inyo. Kaya kung mayroong nag-message sa inyo or tumatawag, i-video call nyo po agad. Lagi kong pinapaalala at sinasabi sa inyo, video call nyo para makita nyo mismo. Huwag po kayo maniniwala dun sa kagaya ng boses. AI lang po yun mga kababayan. Computer lang po yung kausap ninyo, ginagaya lang po yung boses ko. Para makasiguro po kayo mga kababayan, video call nyo po. At lagi yung tatandaan, once na nanghingi na yan ng number, nanghingi na yan ng address, nanghingi na yan ng OTP, kung ano-ano, nagsabi po yan na mag-registered ka, fake account na po yan mga kababayan. Tsaka sa mga kumukuha ng videos namin, nasa YouTube pa lang, ina-upload na po agad nila sa Facebook. Mahiya naman po tayo, no? Wag naman po tayong mapagsamantala, no? Ayan, yun lang po mga kababayan. Tsaka wag naman po sana kayong gumawa ng kwento na inuunahan nyo pa, na wala pa sa upload ni Daddy Frankie, gumagawa na kayo agad ng mga kwento para kumita. Sana lumaban kayo ng parehas. Wag tayong gumawa ng wag tayong mag-create ng kwento about sa mga beneficiary ng Team Daddy Frankie sa ngalan ng views, kahit ano ginagawa ninyo, no? May nakikita kasi ako mga kababayan, si Kuya Oliver nasa ano pa lang, nasa ospital pa lang, pero sa thumbnail title nila nakauwi na daw. Kung ano-ano ginagawa nilang kwento. Matakot po tayo sa karma mga kababayan, no? Ayan, maraming salamat. Mag-iingat po tayo sa fake account. Dito na ba yun? Pagkanan dyan. Pagkaliwa doon sa dulo. Ano po, nakapatid ko. Yung pong dalawa, hindi po. Oo. Puro bukid po ang iniisir pagdating po ng linggo. Kasi DJ, nagsisimba. masaya. Ay, medyo kwan po sa alak yun. Okay lang yun, mabait na. Yung dalawa po, seryoso sa buhay. Trabaho, pagdating po ng linggo, nagsisimba. Bira lang pong uminom. Yun na. Ayan natin, andito na tayo sa harap ng bahay pagamutan, ha? Sige po. Okay, sige, papasok na tayo. Dito po pala yung So ayun mga kababayan, no? Pagdating namin po dito sa kung saan na-admit si Kuya Oliver doon sa dati, pero nung nagpunta si Sam, Kuya Ken, kasama si nanay na kapatid ni Kuya Oliver, is
pinapunta kami dito kung saan dito nakalagay ngayon si Kuya Oliver ayon sa una namin na pagtanungan. And then nung na-confirm po nila, yun, naiwan na po si nanay doon at ini-interview ulit bago siguro sabihin ng doktor ko anong dahilan bakit nila kami na pinapunta dito, no? Medyo matatagalan na naman kami. Ito na po yung sinasabi ko kanina. Ito yung dahilan kung bakit gusto ko si Kuya JJ. Kasi una, in the first place, kasama dito si Kuya JJ. Ngayon mga kababayan, ang sumama kapatid na babae naman. So panibagong record na naman. So anong sabi? Interviewin muna. Opo, ulit daw po. Umpisa daw po ulit sa umpisa. Alin ang umpisahan ulit? Ano ang identification? Yung identification. Yung identification. Kaya medyo matatagalan na naman kami mga kababayan. Dumating kami dito. Anong oras nga pa tayo nakarating dito? 3:00 ng hapon, no? Nung pumasok kami dito. Pero ngayon mga kababayan, 6:30 na po. Pero wala pa, hindi pa lumalabas. Kaya malamang baka abutin na naman kami dito ng gabi mga kababayan, no? Pero okay lang, in-update ko lang po kayo para malaman ninyo po yung mga kaganapan. At hintayin natin, gaya ng aking sinabi, bawal ang camera sa loob. At kung ano man ang info na makakalap natin ay hindi po direct sa atin mga kababayan. Kumbaga sa kapamilya talaga, no? Pero sayang sana kung si Kuya JJ ang kasama, ay mabilis ang proseso. Hindi na kumbaga naninigurado din siguro ang pamunuan ng paggamutan na siguradong kamag-anak talaga. Pero okay naman, may ID naman si nanay, no? Opo, meron. Ayan. So, konting tiis lang tayo mga kababayan, but I'm sure baka abutin na naman tayo rito ng hating gabi, no? So, maraming salamat. Tuloy-tuloy lang tayo mga kababayan. God bless po.